So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay ang huling beses na lumaban ang Japanese monster na Oya Inoue sa ilalim ng Top Rank Boxing Promotions ni Bob Arum ay nitong nakalipas na taon pa, kung saan dumayo si Inoue sa Amerika at tinalo via technical knockout si Ramon Cardenas. Simula 2019, pagkatapos talunin ni Inoue si Nonito Donaire Jr. sa kauna-unahang pagkakataon, ay pumirma na ito sa Top Rank Promotions bilang kanyang international promoter. Magka-partner ang Top Rank ni Bob Arum at ang Ohashi Promotions ni Hideyoki Ohashi. Subalit matapos mag-expire ng kontrata ni Inoue sa partnership niya sa Top Rank nitong nakalipas na taon lamang, ay hindi na ito pumirma ng panibagong kontrata sa kanila. Sa madaling salita ay kumalas na si Inoue kay Bob Arum at sa buong Top Rank. Yan ang dahilan kung bakit wala tayong nakitang post galing sa Top Rank official social media accounts na pinopromote nila ang mega showdown ni Inoue at Nakatani, at hindi rin sila nagpost na binabati nila si Inoue sa panalo nito. Pag pumunta tayo sa official website ng Top Rank Promotions ay wala na din ang pangalan ni Inoue sa listahan ng mga fighters nila. Subalit ngayon nga po na nagdesisyon ang kampo ni Inoue na tuluyang kumalas at hindi na pumirma ng bagong kontrata sa Top Rank, ay tila bumalimbing na ang legendary promoter na si Bob Arum sa kanya na para bang masama ang loob nito. Kung noon po kasi nahawak pa ni Arum si Inoue ay todo bida ito sa Japanese monster, at dumating pa sa punto na sinabi niya na di hamak umano na mas magaling at mas legendary fighter si Inoue kaysa sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, nang dahil sa wala pa daw siyang nakikitang fighter na kagaya kay Inoue sa loob ng mahigit 5 dekada niya sa sport ng boxing, ay kabaliktaran naman po ngayon ang sinasabi ni Arum. Bumanat po kasi ito na matapos niya umano makita ang performance ni Inoue laban kay Nakatani, ay kahit umano nakuha nito ang tagumpay ay sa palagay niya umano ay magmumukang mahina si Inoue kapag umakyat ito ng 126-pound featherweight division. Kaya para kay Arum ay mas mabuting manatili na lang daw ito sa super bantamweight, kasi may kalalagyan daw ito pag sa featherweight. Sa madaling salita po ay masasabi na ni Arum na hindi pa talaga kaya ni Inoue ang ginawa ni Pacquiao, dahil pareho lang naman ang dalawa nagsimula sa junior flyweight division, tapos magkasing tangkad lang din ang mga ito. Pero si Pacquiao ay umabot sa 154-pound junior middleweight division at naging kampyon, habang si Inoue naman ay ayaw ng paakyatin sa 126-pound featherweight division. Sa kabilang banda naman mga idol ay bidang-bida naman nga po ang dalawa nating Pinoy boxing current world champions na sila IBF junior flyweight champion Pedro Taduran at WBC junior flyweight champion Melvin Jerusalem. Ito po ay dahil sa magkasunod na taon na hinirang ng Pacquiao Elorde ang dalawa bilang Fighter of the Year. Bagay na tama lang gawin dahil karapat-dapat naman talaga silang tanghalin bilang Fighter of the Year ng Pilipinas sa dalawang magkasunod na taon, nang dahil sa matagumpay nilang nasungkit at nadepensahan ang kani-kanilang mga titulo. Ganun pa man nga po ay hindi po malabo na dumating ang panahon na mag-cross ang kanilang landas at magtuos para sa isang All-Filipino Unification fight. Kapag nangyari yan ay babasag sila ng record bilang kauna-unahang dalawang Pinoy World Champions na magtutuos para sa isang Unification World Title fight sa buong kasaysayan ng boxing. Mangyayari na sana ito noong taong 2021 sa pagitan ng dalawang bantamweight world champions na sila Nonito Donaire at General Casimero. Subalit sa kasamaang palad ay nakansila ito matapos umatras ni Donaire, nang dahil sa hindi nito nagustuhan ng mga banat ni Casimero sa asawa niya. Ganun pa man ay bago ang posibilidad na unification fight sa pagitan ni Taduran at Jerusalem, ay ang main target nila ngayon ay ang unified champion si Oscar Collazo ng Puerto Rico, na siyang may hawak ng WBO, WBA and The Ring Magazine belt. Pero kailangan din munang manalo ni Jerusalem sa South Africa ngayong buwan laban kay Kuse. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.